Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang pinakamatamis na simula ay maaring magbunga ng pinakamapait na wakas. Paano kung ang lalaking pinangakuan mo ng habang buhay ang siyang magiging dahilan ng iyong kamatayan? Ang malamig na agos ng tubig ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pabulusok siya sa madilim na kalaliman ng kanal. Ang kanyang magandang bestida ay pabigat na yumayakap sa kanyang mga binti, hinihila siya pababa. Ang huling nasilayan ng kanyang mga mata ay hindi ang mga bituin sa langit, kundi ang papalayong ilaw ng sasakyan, ang sasakyan ng kanyang asawa. Ang lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay hinalikan siya ng may buong pagmamahal. Paano sila humantong dito? Kanina lang, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga puting rosas, ang paborito ni Luningning. Ang hapagkainan ay pinalamutian ng kumikinang na mga kubyertos at 2 kandilang sumasayaw sa saliw ng marahang musika. Ika-5 anibersaryo nila ni Coronel Alejandro del Fuego. Para kay Luningning, bawat taon na kasama nito ay isang biyaya. Para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo, wika ni Alejandro, itinaas ang kanyang kopita ng alak. Ang kanyang mga mata, na laging tinitingalaan ng kanyang mga tauhan, ay puno ng pagsinta habang nakatitig sa kanya. At para sa marami pang taon na puno ng pagmamahal. Para sa atin, malambing na tugon ni Luningning, ang puso niya'y umaapaw sa kaligayahan. Inabot niya ang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel. Happy anniversary, mahal ko. Binuksan ito ni Alejandro at bumungad ang isang pares ng silver cufflinks na may nakaukit na kanilang initials, A at L. Isang simpleng regalo, ngunit simbolo ng kanilang pag-iisa. Ngumiti si Alejandro, isang ngangiting kayang magpatunaw sa anumang pagdududa. Hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang hinalikan. Salamat, mahal. Ikaw lang ang tanging yaman ko. Ngunit ang perpektong gabing iyon ay biglang binasag ng malakas na pagtunog ng doorbell. Nagkatinginan sila, nagtataka. Hindi sila nag-aabang ng bisita. Sa pagbukas ni Luningning ng pinto, isang babaeng basang-basa sa ulan ang bumungad sa kanila. Maganda, balingkinitan, at umiiyak ng may paghihinagpis. Si Amaris Legarda, ang anak ng kasosyo sa negosyo ni Alejandro. Coronel, patawarin niyo po ako sa abala. Humahagulgol na, sabi ni Amaris, lumuluhod sa kanilang harapan. Hindi ko na po kayang itago ito. Amaris, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Alejandro habang si Luningning ay nanatiling tulala sa pinto. Mula sa kanyang mamahaling bag, inilabas ni Amaris ang isang folder na puno ng mga dokumento at litrato. Si Ma'am Luningning po, nanginginig niyang sabi. Matagal na po niya kayong niloloko. Mayroon siyang ibang lalaki at ginagamit niya ang pera ng kumpanya para sa kanila. Para kay Luningning, ang mga salita ay parang kulog na bumingi sa kanyang pandinig. Tiningnan niya ang mga papel, mga bank statement na pineke, mga litratong halatang inedit, kung saan may kasama siyang isang lalaking hindi niya kilala. Isang perpektong pagkakasala na itinayo para sa kanya. Hindi totoo yan, Alejandro. Mahal, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Luningning, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang asawa, ang pagsintang nakita niya kanina ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na ekspresyon. Hindi ito nagsalita. Kinuha lang nito ang folder, tinapik sa balikat si Amaris at sinabing, "Tumayo ka riyan. Ako nang bahala dito." Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo na sa isip ni Luningning. Ang alam niya lang ay sa pilitan siyang isinakay ni Alejandro sa kotse. Ang ulan sa labas ay kasinlakas na ng unos sa loob ng kanyang dibdib. "Alejandro,
Bitag lang yan. Baka na lang lahat yan ni Amaris. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Umiiyak niyang sabi. Manahimik ka. Ang sigaw ni Alejandro ay mas malakas pa sa kulog. Ang kamay na humaplos sa kanya kanina ay mahigpit na nakahawak ngayon sa manibela. Ang mga ugat ay litaw na litaw sa galit. Akala ko perpekto ka, Luningning. Isang anghel. Pero isa ka lang palang ahas na tinuring ko sa aking tahanan. Nakakadiri ka. Hindi. Bulong na lamang ni Luningning. Ang sakit ng mga salita nito ay mas matindi pa sa anumang pisikal na pananakit. Ihininto ni Alejandro ang sasakyan sa gitna ng isang luma at madilim na tulay. Walang ibang sasakyan. Tanging ang dagundong lang ng malakas na agos ng tubig sa ilalim ang maririnig. Kinaladkad siya ni Alejandro palabas. Ang hangin at ulan ay humahampas sa kanyang muka. Alejandro, maawa ka. May sasabihin ako sa'yo. Pagmamakaawa niya, hawak ang kanyang tiyan. Ang sikreto na sanay sorpresa niya para sa gabing iyon. Buntis ako. Ngunit sa halip na awa, pagkasuklamang gumuhit sa muka ng kanyang asawa. At sinong ama? Huwag mong sabihing sa akin yan. Isa kang kahihiyan sa pangalan ko, Luningning. At ang mga kahihiyan, kailangang burahin. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat. Ang lakas niya ay walang panama sa galit ng isang koronel. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang lamig sa mga titig nito ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Paalam, mahal ko. Iyon ang huling mga salitang narinig niya bago niya naramdaman ang isang malakas na tulak. Nawalan ng balanse ang kanyang katawan. Ang sigaw niya ay nilunod ng malakas na buhos ng ulan. Sa pagitan ng hangin at tubig, isang katotohanan ang tumatak sa kanyang isipan habang siya'y nahuhulog. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ang siya mismong tumapos sa kanyang buhay. Habang nilalamon siya ng madilim na tubig, ang kanyang malay ay unti-unting naglaho. At ang tanging naiwan ay ang imahe ng papalayong ilaw ng sasakyan, isang paalala ng isang pag-ibig na naging dahilan ng kanyang brutal na katapusan. Ang kamatayan ay dapat malamig at tahimik. Ngunit ang nararamdaman ni Luningning ay isang matinding paghila, isang determinadong puwersa na ayaw siyang bitawan. May mga maliliit na kamay na nakakapit sa kanyang braso, humihila sa kanya palayo sa nagyayelong yakap ng tubig. Bawat paghila ay isang paghihirap. Ang kanyang katawan ay tila gawa sa tingga. Ang kanyang mga baga ay naghahanap ng hangin, ngunit tubig lang ang pumapasok. Sa wakas, naramdaman niya ang magaspang na buhangin sa kanyang likuran. Isang matinding pag-ubo ang nagpagising sa kanyang diwa. Iniluluwa ang maruming tubig mula sa kanyang sistema. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas. Isang malabong imahe ng isang bata ang kanyang nakita. May hawak na munting parol na debaterya. Ang liwanag nito, sa gitna ng madilim na gabi, ay tila isang bituin na nahulog mula sa langit. Iyon na ang huli niyang nakita bago siya muling nilamon ng kadiliman. Nagising si Luningning sa amoy ng pinakuluang mga dahon at sa hapdi ng kanyang mga sugat. Nakahiga siya sa isang manipis na banig sa sahig na kawayan. Ang bubong ng maliit na dampa ay may mga butas, ngunit may mga palangganang nakasalo sa mga tulo ng ulan. Isang matandang babae na may mga guhit ng pagod at kabaitan sa mukha, ang marahang nagpupunas ng kanyang noo gamit ang isang basang tela. Gising ka na pala, Ineng, mahinang sabi ng matanda. Ako si Ginhawa, huwag kang mag-alala. Ligtas ka na rito. Sinubukan ni Luningning na magsalita, ngunit isang garalgal na tunog lang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang sakit sa kanyang katawan ay hindi mailarawan. Huwag ka munang bumangon, payo ni Yaya Ginhawa. Natagpuan ka ng apo kong sisinag sa dalampasigan. Kung hindi dahil sa kanya, marahil ay
Hindi na tinapos ng matanda ang kanyang sasabihin. Sa halip, pinainom siya nito ng isang mapait, ngunit mainit na sabaw ng halamang gamot. Sa loob ng ilang araw, si Luningning ay nasa pagitan ng lagnat at panaginip. Sa kanyang mga panaginip, paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ni Alejandro, ang mga halik nito, ang mga ngiti, at ang huling malamig na titig bago siya itulak. Paulit-ulit niyang naririnig ang mga salitang, "Isa kang kahihiyan, kailangang burahin." Gigising siyang humihingal. Ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata, ngunit agad siyang papakalmahin ng magiliw na tinig ni Yaya Ginhawa o ng tahimik na presensya ni Sinag. Isang umaga, nang ang ulan ay tumila na at ang sikat ng araw ay sumisilip na sa mga siwang ng dingding, naramdaman ni Luningning ang pagbabalik ng kanyang lakas. Nagawa na niyang umupo. Si Yaya Ginhawa ay nasa labas, habang si Sinag ay tahimik na nag-aayos ng kanyang mga panindang parol sa isang sulok. "Salamat," naibulong ni Luningning. Ang kanyang boses ay paos pa rin. Napatingin sa kanya si Sinag at ngumiti. Isang ngiting dalisay at walang bahid ng anumang kasamaan sa mundo. Sa ngiting iyon, nakita ni Luningning ang pag-asa. Sinubukan niyang tumayo, nanginginig ang mga tuhod, kinapa niya ang kanyang mukha at leeg. Ang kanyang mamahaling kwintas ay wala na. Ngunit may mas malala pa siyang naramdaman, ang pamamaga at mga gasgas sa kanyang pisngi. May isang basag na salamin na nakasabit sa dingding na yari sa sawali. Naglakad siya papalapit dito, bawat hakbang ay isang pakikibaka. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya ay hindi si Luningning del Fuego. Ang kanyang muka ay puno ng mga pasa at malalalim na galos. Ang kanyang labi ay putok. Ang kanyang mga mata, na dati kumikinang sa kaligayahan, ay ngayoy puno ng sakit at pagkalito. Sino ang halimaw na ito? Ang dating kinis at ganda ay napalitan ng isang larawang sinira ng karahasan. Ito ang mukha ng isang babaeng tinangkang patayin. Ito ang mukha ng isang babaeng nabigo. Napahawak siya sa salamin, at sa sandaling iyon, isang matalim na kirot ang biglang sumaksak sa kanyang puson. Isang kirot na mas matindi pa sa lahat ng kanyang mga sugat. Napasigaw siya at napaluhod. Hawak-hawak ang kanyang tiyan. Ang anak ko. Ang sikretong dapat sana'y magiging pinakamasayang balita sa kanilang anibersaryo. Ang maliit na buhay na kanyang iningatan sa loob ng halos 2 buwan. Ang dahilan kung bakit siya nagmamakaawa para sa kanyang buhay sa tulay na yon. Nawala. Kasamang inanod ng malamig na tubig ng kanal, ang pangarap niya na maging isang ina. Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyang namatay. Ang pagkawala ng kanyang pag-ibig, ng kanyang mukha, ng kanyang pagkatao. Lahat ay kaya niyang tiisin. Ngunit ang pagkawala ng kanyang anak, iyon ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Bumalik si Yaya Ginhawa na tumatakbo at agad siyang niyakap. "Ineng! Ineng! Anong nangyayari?" Ngunit wala nang luhang lumalabas sa mga mata ni Luningning. Ang matinding kalungkutan ay napalitan ng isang bagay na mas madilim at mas mapanganib. Isang apoy na nagsimulang mag-alab sa abo ng kanyang nawasak na puso. Nang gabing iyon, habang muling bumubuhos ang ulan, nakahiga si Luningning sa banig. Dilat ang mga mata sa kadiliman. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Bawat patak ng ulan sa kanilang bubong ay isang paalala ng gabing iyon. Bawat patak ay tila isang bulong na humihingi ng katarungan. Hindi ito ang kanyang katapusan. Para sa nawala niyang anak, para sa buhay na ipinagkait sa kanya, babangon siya. Hindi bilang si Luningning na mahina at mapagmahal, kundi bilang isang bagong nilalang na isinilang mula sa sakit at pagtataksil. Alejandro, ang pangalan ay parang lason sa kanyang isipan. Amaris.
Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa loob ng isang maliit na dampa sa Baryo Dalampasigan, isang panata ang kanyang binitawan. Hindi ito panata ng pag-ibig, kundi panata ng paghihiganti. At sisiguraduhin niyang pagbabayaran nila ang lahat. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, maraming pwedeng magbago. Ang isang sugat ay maaaring maghilom at mag-iwan ng peklat. Ang isang binhi ng galit ay maaaring tumubo at maging isang matatag na puno ng paghihiganti. At ang isang babaeng itinapon para mamatay ay maaaring muling isilang mula sa abo ng kanyang nakaraan, mas matatag at mas mapanganib. Para kay Luningning, ang 3 taon ay isang mahabang paglalakbay sa impyerno at pabalik. Sa tulong ng isang misteryosong tagapagtaguyod na nakakita sa kanyang kwento online, isang bilyonaryong may sariling galit sa mga mapang-abusong tulad ni Alejandro, dinala siya sa isang lugar na malayo sa Pilipinas, isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Ang unang taon ay ginugol sa paghilom, hindi lang ng pisikal na sugat, kundi ng sugat sa kanyang kaluluwa. Sumailalim siya sa sunod-sunod na masakit na operasyon upang ayusin ang kanyang nasirang mukha. Bawat turok ng karayom, bawat hiwa ng scalpel ay isang paalala ng gabing iyon sa tulay. Ngunit sa halip na umiyak, ginawa niyang panggatong ang sakit. Bawat kirot ay nagpapatigas sa kanyang puso. Ang sumunod na 2 taon ay ginugol niya sa pag-aaral. Ang mga librong dati niyang binabasa ay mga nobela ng pag-ibig. Ngayon, ang mga hawak niya ay tungkol sa corporate law, stock market, at military strategy. Ang kanyang malambot na mga kamay ay nagkaroon ng kalyo, hindi lang sa pagbubuhat ng libro, kundi sa pag-aaral ng self-defense. Natutunan niyang kontrolin ang kanyang emosyon, na itago ang kanyang kahinaan sa likod ng isang malamig at kalkuladong panlabas. Hindi na siya si Luningning na umiiyak sa isang sulok. Siya ay nagiging isang sandata. At ngayon, ang araw ng kanyang muling pagsilang ay dumating. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa isang maluwag at modernong silid. Ang kanyang mukha ay nababalot pa rin ng huling sapin ng benda. Sa likod niya ay isang doktor na may hawak na gunting. "Handa ka na ba, Miss Montesillo?" tanong ng doktor. Tumango siya, hindi nagsasalita. Sa paggupit ng doktor sa huling piraso ng gauze, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa simula, hindi niya magawang tumingin. Kinakabahan siya sa kung sino o ano ang makikita niya. Ito na ang huling paalam sa babaeng minsan niyang nakilala. Ngunit nang sa wakas, ay itinaas niya ang kanyang paningin. Isang hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang babae sa salamin ay estranghero, ngunit napakaganda. Ang kanyang panga ay mas matalas. Ang kanyang cheekbones ay mas mataas. Ang kanyang ilong ay perpektong hinulma. Ngunit ang kanyang mga mata, iyon pa rin ang mga mata ni Luningning. Ngunit ang dating ningning ng pag-ibig at kawalang malay ay napalitan na ng isang apoy. Isang apoy ng determinasyon na kayang tumupok ng lahat ng hahadlang sa kanya. Patay na si Luningning Santos. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay si Solana Montesillo. Makalipas ang ilang linggo, nakaupo si Solana sa kanyang marangyang penthouse suite. Hawak ang isang tablet. Isang artikulo ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang litrato ni Coronel Alejandro del Fuego, nakangiti habang tumatanggap ng parangal para sa kanyang katapangan. Sa tabi nito, nakakapit sa kanyang braso, ay si Amaris Legarda, suot ang isang mamahaling bestida at alahas. Mukha silang perpektong mag-asawa, ang larawan ng kapangyarihan at tagumpay. Naramdaman ni Solana ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi na ito sinundan ng luha. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa tablet. Ang kanyang mga buto ay namuti sa diin. Pinagmasdan niya ang kanilang mga nakangiting mukha at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Magpakasaya kayo," bulong niya sa sarili.
dahil malapit nang matapos ang lahat ng iyan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalan lang ang nakarehistro. Lakan? Sinagot niya ito. Lakan. Bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. Nakita ko ang balita. Sabi ng boses sa kabilang linya. Isang boses na puno ng awtoridad, ngunit may bahid ng malasakit. Alam kong hindi madali para sa iyo na makita yan. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tumayo si Solana at lumapit sa bintanang salamin. Tanaw ang abalang syudad sa ibaba. Kailanman ay hindi ako naging mas sigurado, Lakan. 3 taon akong naghanda para dito. Ang Hiraya Group of Companies ay handa na para sa iyong pagdating bilang bagong CEO. Ang lahat ay nakaayos na. Ang kailangan na lang ay ang iyong hudyat. Salamat sa lahat, Lakan. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ang kaaway ng kaaway ko ay aking kaibigan Solana. Pareho tayong may gustong makitang pagbagsak ni Del Fuego. May sandaling katahimikan bago muling nagsalita si Lakan. Handa ka na bang bumalik? Huminga ng malalim si Solana. Pinakiramdaman ang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang lakas na isinilang mula sa pagtataksil at sakit. Ipinanganak akong handa para dito. Makalipas ang 1 linggo, sa pribadong terminal ng paliparan ng siyudad ng Aloneros, isang eroplano ang marahang lumapag. Mula rito, isang babae ang bumaba. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na business suit. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang perpektong bun. Nakasuot siya ng malalaking sunglasses na nagtatago sa kanyang mga mata, ngunit hindi sa aura ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Tumayo siya sa tarmac, nilalasap ang hangin ng lugar kung saan siya namatay at muling isinilang. Tanaw niya sa malayo ang skyline ng syudad, isang paalala ng lahat ng kinuha sa kanya. Tinaas niya ang kanyang baba at isang maliit, mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labing pula. Nagbalik na ako. Ang Grand Ballroom ng Aloneros Imperial Hotel ay naliligo sa liwanag mula sa kumikinang na mga chandelier. Ang hangin ay puno ng pinaghalong amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain. Dito nagtitipon ang mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa syudad. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Mga ngiti ay kasing kinang ng kanilang mga alahas. Isa sa itong dagat ng pagkukunwari, at si Solana Montesillo ay handang-handa ng lumangoy. Nang bumukas ang malaking pinto at pumasok siya, tila huminto ang oras. Suot ang isang floor-length gown na kulay dugo, na perpektong yumayakap sa kanyang figura. Lahat ng mata ay napako sa kanya. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng elegante. Nilalantad ang kanyang mahabang leeg na pinalamutian ng isang simpleng diamanteng kwintas. Hindi siya naglakad, siya ay rumampa. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at layunin. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Sino siya? Mula sa kanyang kinatatayuan, natanaw agad ni Solana ang kanyang target. Si Coronel Alejandro Del Fuego, guwapong-guwapo sa kanyang uniforme, ay tumatawa kasama ang isang grupo ng mga general. Nakakapit sa braso nito na parang isang mamahaling palamuti ay si Amaris Legarda, nagniningning sa isang puting bestida. Sa isang iglap, naramdaman ni Solana ang pamilyar na kirot ng nakaraan. Ang imahe ng babaeng ito na umiiyak at lumuluhod sa kanilang pamamahay ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Kinailangan niyang huminga ng malalim upang itago ang galit na biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Nagsimula siyang maglakad-lakad, hawak ang isang kopita ng champagne, nakikipag-usap sa ilang mga business tycoon na ipinakilala sa kanya ni Lakan. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na nakamasid sa dalawa. At gaya ng inaasahan, hindi nagtagal, ay nakita niyang papalapit si Amaris sa kanyang direksyon, kasama ang ilang kaibigang babae. Ito na ang simula. Good evening. Bati ni Amaris, ang kanyang ngiti ay matamis ngunit ang mga mata ay mapanuri.
You must be Miss Solana Montecillo, the new CEO of Hiraya Group. Everyone's talking about you. Ngumiti pabalik si Solana, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. And you must be Miss Amaris Legarda. It's a pleasure to finally meet you. I've heard things. Tumaas ang kilay ni Amaris. Really? I hope they're good things. Of course, sagot ni Solana. Ang kanyang tingin ay bumaba sa kumikinang na kwintas sa leeg ni Amaris. That's a beautiful necklace. It must have cost a fortune. Ang iyong tagapagtaguyod ay talagang napakagalante. Idiniin niya ang huling mga salita. Sapat lang para maramdaman ni Amaris ang insulto sa likod ng papuri na mula ang mukha ni Amaris. Bago pa siya makasagot, isang malakas at pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Mahal, naramdaman ni Solana ang paglamig ng kanyang dugo. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap ang lalaking nagtangkang pumatay sa kanya, si Alejandro del Fuego. Mas malakas, mas mayabang at mas gwapo pa kaysa sa kanyang alaala. Ngumiti ito, isang nganyang ngiting minsan niyang minahal, ngunit ngayon nagdudulot ng pagkasuklam sa kanyang puso. Coronel del Fuego, bati ni Solana, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Isang karangalan. Alejandro, please, sabi nito, iniabot ang kamay. It seems you've already met my lovely companion, Amaris. Tinanggap ni Solana ang kanyang kamay. Sa pagdampi ng kanilang mga balat, isang kuryente ng galit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Kinailangan niya ang lahat ng kanyang lakas upang hindi higpitan ng hawak at ipakita ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ngunit para kay Alejandro, isa lang itong ordinaryong pagbati. I've heard great things about Hiraya Group since you took over, Miss Montecillo. A pleasant surprise in the business world. I aim to surprise, Coronel. Sagot niya, marahang binawi ang kanyang kamay. And please call me Solana. Nagpatuloy ang gabi. Nagsimula ang charity auction. Isang magandang painting na pinamagatang Pagsilang ang isinalang. Nagsimula ang tawaran. Mabilis na umakyat ang presyo. Nang ito'y umabot sa 1,000,000, 2 tao na lang ang naglalaban. Si Coronel Alejandro del Fuego at si Solana Montecillo. Bawat taas ni Alejandro ng kanyang paddle, mas mataas ang itinatapat ni Solana nang walang pag-aalinlangan. Ang bulungan sa paligid nila ay lumakas. Hindi na ito tungkol sa painting. Ito ay naging isang laban ng ego. Nakikita ni Solana ang inis sa mukha ni Alejandro. Hindi siya sanay na may kumakalaban sa kanya. 2,000,000 pesos, anunsyo ni Alejandro. May pagmamayabang sa kanyang boses, tila sinasabing ito na ang wakas. Ngumiti lang si Solana. Nang walang kukurap, itinaas niya ang kanyang paddle. 5,000,000. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong ballroom. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Tinitigan siya nito. Sinusubukan basahin kung ano ang nasa likod ng kanyang mga sunglasses. Ngunit wala itong makita, kundi ang refleksyon ng kanyang sariling pagkagulat. Sa huli, ibinaba ni Alejandro ang kanyang paddle. Natalo siya. Nang gabing iyon, habang pauwi na si Solana at tinatahak ang pasilyo palabas, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang siko. Agad siyang napahinto. Ang pamilyar na hawak na yon. Isang magandang gabi, Solana, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay mas malalim at mas seryoso na ngayon. Nakatayo ito sa kanyang likuran. Malapit. Masyadong malapit. Coronel, sagot ni Solana, hindi lumilingon. I just wanted to say, congratulations on your win. You play a tough game. I don't play games, Coronel. When I want something, I get it. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Alejandro ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Solana. Nagkita na ba tayo dati? Ang boses mo, pamilyar na pamilyar. Sa loob ng penthouse office ni Solana sa Hiraya Group,
Ang katahimikan ay binabasag lamang ng mahinang pag-ulan sa labas at ng pag-click ng kanyang mga daliri sa keyboard. Ang malaking bintanang salamin sa kanyang likuran ay nagpapakita ng buong siyudad ng Aloneros, isang paalala ng imperyong gusto niyang pabagsakin. Sa harap niya, sa isang holographic screen, ay isang komplikadong diagram na nagpapakita ng network ng mga negosyo ni Alejandro Del Fuego, mga legal at higit sa lahat, mga ilegal. Narito, sabi ni Lacan Andres, sa pamamagitan ng isang secured video call, itinuro niya ang isang particular na pangalan sa diagram, Aloneros Logistics. Sa papel, isa itong simpleng shipping company, pero sa katotohanan, ito ang ginagamit niyang front para sa smuggling ng mga high-end na sasakyan. Pinag-aralan ni Solana ang impormasyon, bawat numero, bawat koneksyon. Ito ang kanyang naging buhay sa loob ng 3 taon, pag-aaral sa kanyang kalaban. Alam niya ang kanyang mga kahinaan, ang kanyang mga kasosyo, at ang kanyang mga sikreto. Ngayon na ang panahon para gamitin ang mga iyon. Mayroon tayong insider sa Bureau of Customs. Tama? Tanong ni Solana. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa screen. Oo, sagot ni Lacan. Hinihintay lang niya ang ating hudyat. Ibigay mo ang hudyat. Utos ni Solana. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Gusto kong magkaroon ng isang sorpresang audit sa Aloneros Logistics bukas na bukas din. Tiyakin mong lahat ng ebidensya ay aksidenteng matatatagpuan. Masusunod, Solana. Kinabukasan, sa opisina ni Coronel Alejandro Del Fuego, isang marangyang silid na pinalamutian ng mga parangal at litrato ng kanyang sarili, ang katahimikan ay biglang binasag ng isang galit na sigaw. Ano? Dumagundong ang boses ni Alejandro sa telepono. Anong ibig mong sabihin na nandoon ang customs? Paanong nangyari yan? Sa kabilang linya, ang kanyang manager ay nanginginig na nag-ulat. Isang buong container van ng mga smuggled na luxury cars ang nahuli. Ang balita ay nagsisimula ng kumalat. Milyon-milyong piso ang mawawala. Ngunit higit sa pera, ang kanyang reputasyon ang nasa panganib. Sa sobrang galit, ibinato ni Alejandro ang kanyang telepono sa dingding at ito'y nagkapira-piraso. Napahawak siya sa kanyang sentido, sinusubukang isipin kung sino ang may lakas ng loob na kalabanin siya. Ang kanyang mga karibal sa negosyo? Isang politikong gusto siyang siraan? Hindi niya alam. At iyon ang mas nakapagpagalit sa kanya. Pagdating ni Amaris sa kanyang opisina, suot ang isang bagong designer dress, agad siyang sinalubong ng isang bagyo. Wala ka na bang ibang ginawa kundi ang gumastos? Sigaw ni Alejandro. Habang ako rito, ay pinoproblema ang pagbagsak ng negosyo. Ikaw ay nagpapakasasa sa pera ko. Nagulat si Amaris. Alejandro, anong problema? Isa lang naman itong bestida. Isa lang? Alam mo ba kung magkano ang nawala sa akin ngayon? Manahimik ka na lang kung wala kang maitutulong. Umalis si Amaris na umiiyak, ngunit sa likod ng kanyang mga luha ay may takot. Nakikita niya ang pagbabago kay Alejandro. Mas madali na itong magalit, mas nagiging marahas. Ang lalaking akala niya ay kanyang tagapagtanggol ay unti-unti nang nagiging isang halimaw na siya mismo ang kinatatakutan. Samantala, malayo sa karangyaan at kaguluhan ng syudad, nagtungo si Solana sa isang lugar na naging kanlungan niya. Ang Baryo Dalampasigan. Ang hangin dito ay amoy alat at ang mga tao ay simple lang ang pamumuhay. Dala-dala ang isang bayong na puno ng prutas at gamot. Marahan niyang tinahak ang makipot na daan patungo sa dampa ni na Yaya Ginhawa. Naabutan niya si Sinag na naglalaro sa labas, gumagawa ng maliliit na bangkang papel. Sa pagkakita nito sa kanya, agad itong tumakbo at yumakap sa kanyang mga binti. Ate Solana! Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Solana.
Isang nayangiting para lang kay Sinag at sa kanyang lola. Ito ang nag-iisang lugar kung saan maaari niyang ibaba ang kanyang mga pader. Kumusta ka na, Sinag? May pasalubong ako sa'yo. Lumabas si Yaya Ginhawa mula sa dampa. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang duster. Solana, iha, nag-abala ka pa. Hindi po abala. Nay, magalang na sagot ni Solana, gamit ang tawag na nakasanayan na niya para sa matanda. Kayo po, kumusta na ang inyong mga kaso-kasuan? Sa loob ng dampa, habang pinapanood niya si Sinag na masayang kumakain ng mansanas, naramdaman ni Solana ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Ang mga taong ito ang nagligtas sa kanya. Sila ang kanyang pamilya. At habang tinitingnan niya ang dalisay na mukha ni Sinag, mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Ginagawa niya ito hindi lang para sa sarili niya. Ginagawa niya ito para mabigyan ng magandang kinabukasan ang batang ito, malayo sa anino ng kasamaang naranasan niya. Pabalik sa syudad, sa kanyang madilim na opisina, tinawagan ni Alejandro ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. May bago tayong manlalaro sa syudad, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay malamig at mapanganib. Ang CEO ng Hiraya Group, isang babaeng bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. Humithit siya mula sa kanyang tabako, ang usok ay bumalot sa kanyang mukha. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Si Solana Montecillo. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng kanyang buhay. Kung saan siya nanggaling, sino ang kanyang mga kaibigan, at kung ano ang kanyang mga kahinaan. Walang pwedeng itago. Ang amihan ay presko at may dalang amoy ng alat. Nakaupo si Solana sa isang maliit na bangkong kawayan sa labas ng dampa ni Yaya Ginhawa. Pinapanood si Sinag na nagpapalipad ng isang saranggolang gawa sa lumang dyaryo. Ang araw ay papalubog na. Pinipinturahan ang kalangitan ng kulay kahel at lila. Sa mga sandaling tulad nito, halos makalimutan ni Solana ang bigat na kanyang dinadala. Halos maramdaman niyang muli siya si Luningning, simpleng nangangarap ng isang tahimik na buhay. Lumabas si Yaya Ginhawa mula sa kusina. May dalang 2 tasang mainit na salabat. Inabot niya ang isa kay Solana. Mukhang malalim ang iniisip mo, iha. Ngumiti si Solana. Iniisip ko lang po kung gaano ako kaswerte na natagpuan ninyo. Umupo ang matanda sa tabi niya. Ang mga mata ay nasa apo na masayang tumatakbo sa dalampasigan. Ang tadhana ay may sariling paraan ng pagkilos. Solana, marahil, ang pagdating mo sa amin ay may mas malalim na dahilan. May lungkot sa boses ng matanda na nakakuha ng pansin ni Solana. May problema po ba, Nay? Huminga ng malalim si Yaya Ginhawa. Wala naman, iha. Naalala ko lang ang anak ko, ang tatay ni Sinag. Kung nabubuhay lang sana siya, siguradong kasing saya niya ang apo ko ngayon. Ito ang unang beses na nagkwento si Yaya Ginhawa tungkol sa kanyang anak. Palagi itong umiiwas sa tuwing mapupunta roon ang usapan. Ngayon, tila handa na siyang magbukas ng kanyang puso. Isa siyang sundalo, iha. Isang mabuting sundalo, tapat sa serbisyo at sa bayan. Pagsisimula ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa mga alaala. Pero ang katapatan niya ang nagpahamak sa kanya. Pumasok si Yaya Ginhawa sa loob ng dampa at paglabas ay may dala na siyang isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, nakatago ang isang unipormeng militar na maingat na nakatupi, ilang mga medalya at isang larawan ng isang binatang sundalo na nakangiti. Ang mga mata nito ay katulad ng kay Sinag. Ang pangalan niya ay Berto. Sabi ni Yaya Ginhawa, hinahaplos ang larawan. Isang araw, may natuklasan siyang anomalya sa kanilang unit. Isang operasyon na pinamumunuan ng kanyang batang opisyal. Isang operasyong nagresulta sa pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan, ngunit pinalabas nilang isang matagumpay na engkwentro. Tinangka itong itago ng kanyang opisyal, ngunit si Berto, dahil sa kanyang prinsipyo,
ay nagbantang isisiwalat ang katotohanan. Nakinig ng mabuti si Solana. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Ngunit bago pa niya magawa yon, patuloy ng matanda. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang gabi, ni-raid ang aming bahay. Nagtanim sila ng ebidensya. Pinalabas nilang espiya ang anak ko, isang taksil sa bayan. Ikinulong siya. Ang boses ng matanda ay halos maging bulong. Namatay siya sa loob ng kulungan. Binugbog daw ng mga kapwa preso. Pero alam kong pinapatay siya para manahimik. Naramdaman ni Solana ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Sino? Sino po ang opisyal na yon? Tumingin sa kanya si Yaya Ginhawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit na itinago sa loob ng 20 taon. Isang ambisyosong tenyente na gustong umangat sa ranggo, kahit na dumaan pa siya sa bangkay ng iba. Isang binatang may ngiting parang anghel, ngunit may pusong demonyo. Ang pangalan niya, huminga ng malalim ang matanda, Alejandro del Fuego. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, para bang gumuho ang mundo ni Solana. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Ang tunog ng alon ay biglang naging nakabibingi. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang lalaking pumatay sa kanyang anak at nagtangkang pumatay sa kanya ay siya ring lalaking sumira sa buhay ng pamilyang nagligtas sa kanya. Ang paghihiganti niya ay hindi na lang para sa sarili niya. Hindi na lang ito tungkol sa nasirang pag-ibig o sa nawalang anak. Ito ay naging isang laban para sa katarungan. Katarungan para kay Berto. Katarungan para kay Yaya Ginhawa. Katarungan para kay Sinag, na lumaki ng walang ama dahil sa kasakiman ni Alejandro. Tumingin siya kay Sinag, na ngayon ay tumatakbo pabalik sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at purong kaligayahan. Hawak ang kanyang saranggola. Siya ang buhay na testamento ng 2 henerasyong sinira ni Alejandro. Isang bagong apoy, mas mainit at mas mapanlinlang, ang nag-alab sa puso ni Solana. Ang kanyang plano ay hindi na sapat. Kailangan niyang gawin ang lahat, hindi lang para pabagsakin si Alejandro sa kanyang trono, kundi para tiyaking malalaman ng buong mundo ang lahat ng kanyang mga kasalanan, mula sa pinakauna hanggang sa pinakahuli. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa kanyang penthouse, agad niyang tinawagan si Lacan. Ang kanyang boses, na dati kalmado, ay mayroon na ngayong bakal na determinasyon. Lacan, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa skyline ng syudad. May bago tayong prioridad. Ano yon, Solana? Mag-imbestiga ka tungkol sa isang kasong militar, 20 taon na ang nakalipas. Isang sundalong nagngangalang Alberto Berto Reyes, inakusahan ng pagtataksil. Huminga siya ng malalim. Gusto kong buksan muli ang lahat. Ang laro ay nagbago. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Isa na itong chess match kung saan bawat galaw ay maingat na kinakalkula. At si Solana ay handang isakripisyo ang ilang pyesa para ma-checkmate ang hari. Sa isang mamahaling restaurant na may tanawin ng buong syudad, muling nag-cruise ang landas ni Solana at Alejandro. Isang business dinner na inayos ni Lacan. Kailangan ni Solana na mapalapit sa kanyang kaaway, alamin ang kanyang mga iniisip, habang sa likod ay unti-unti niyang sinisira ang pundasyon nito. Isang malaking karangalan na makasama ka sa hapunan, Solana. Sabi ni Alejandro, itinaas ang kanyang kopita ng wine. Aminado ako, simula nang dumating ka, mas naging interesante ang takbo ng negosyo sa Aloneros. Ngumiti si Solana, isang ngangiting kasing ganda at kasing peligroso ng isang rosas na may tinik. Gusto ko lang namang magbigay ng kaunting hamon, Koronel. Ayokong maging boring ang lahat. At nagtagumpay ka. Pag-amin ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa kanya. Sinusubukang basahin ang nasa likod ng kanyang perpektong pagkakangiti.
Pero kailangan mong mag-ingat. Ang syudad na ito ay puno ng mga lihim. Ang isang maling hakbang ay maaaring maging sanhi ng iyong pagbagsak. Isang babala. Alam ni Solana na sinusubukan siya ni Alejandro. Sumimsim siya sa kanyang wine bago sumagot. Marunong akong tumingin sa aking dinadaanan, Koronel. Sa katunayan, mahilig akong maghukay ng mga bagay na matagal nang nakabaon sa lupa. You'd be surprised what kind of skeletons you can find in old closets. Nakita ni Solana ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Alejandro. Isang mabilis na pag-igting ng kanyang panga, isang kislap ng pag-aalala sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng isang mapang-akit na ngiti. Nakuha niya ang kanyang atensyon. Sa kabilang dako, si Amaris Legarda ay nabubuhay sa isang gintong hawla na unti-unting nagiging isang selda ng takot. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa sarili niyang paraan. Sinusundan niya si Alejandro. Nakikinig sa kanyang mga tawag sa telepono. Ang kanyang paninibugho sa atensyong ibinibigay ni Alejandro kay Solana ay nahaluan na ng takot para sa kanyang sariling kaligtasan. Isang gabi, narinig niya ang isang pag-uusap. Si Alejandro ay kausap ang isa sa kanyang mga tauhan. Binabanggit ang pangalan ni Solana at ang baryo Dalampasigan. Naramdaman ni Amaris ang panganib. Hindi para kay Solana, kundi para sa kanyang sarili. Alam niyang kapag nalaman ni Alejandro na may alam siya, maaari siyang isunod na itapon na parang basura. Ang dating kasabwat ay nagiging isang maluwag na tornilyo na kailangang higpitan o tanggalin. Habang nagpapatuloy ang mapanganib na laro ni Solana, sila Can Andres naman ay gumagalaw sa dilim. Natagpuan niya ang isa sa mga dating kasamahan ni Berto Reyes, ang sundalong ama ni Sinag. Ang lalaki, na ngayon ay matanda na at namumuhay ng simple sa isang malayong probinsya, ay nabubuhay sa takot. "Huwag niyo na akong idamay dyan," sabi ng matanda. Nanginginig ang mga kamay. "Makapangyarihan si Del Fuego. Alam kong siya ang nagpapatay kay Berto. Kapag nagsalita ako, isusunod niya ako at ang aking pamilya. Hindi ka namin pababayaan," tiniyak sa kanya ni Lacan. "Ang kailangan lang namin ay ang iyong testimonya para sa katarungan, para kay Berto." Nag-iwan si Lacan ng isang calling card. "Pag-isipan mo, ito na ang pagkakataon para itama ang isang pagkakamali ng nakaraan." Ang tensyon sa pagitan ni Solana at Alejandro ay umabot sa sukdulan. Sa opisina ni Alejandro, pagkatapos ng isa pang pagkalugi na dulot ng mga patagong maniobra ni Solana, ang kanyang galit ay sumabog at si Amaris ang napagbuntunan. "Wala kang kwenta," sigaw niya. Itinulak si Amaris sa pader. "Puro ka lang palamuti. Habang ako'y nasisira, ikaw ay abala sa mga party." "Alejandro, nasasaktan ako." "Umiiyak na," sabi ni Amaris. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang leeg. Hindi mahigpit, ngunit sapat na para maramdaman niya ang panganib. Simula nang dumating ang Solana na yan, lahat ay nagkagulo. Sino ba talaga siya? Sa sobrang takot, nasabi ni Amaris ang isang bagay na hindi niya dapat sinabi. Bakit hindi mo alamin? Baka naman may connection siya sa nakaraan mo." Binitawan siya ni Alejandro, ngunit ang mga mata nito ay nanlilisik. "Anong ibig mong sabihin?" Wala." Ngunit huli na ang lahat. Ang pagdududa ay naitanim na. Ang koneksyon sa nakaraan, ang pamilyar na boses, ang walang takot na paghamon. Isang gabi, habang lasing, sa gitna ng kanyang galit at pagkalito, halos sakalin niya si Amaris. "Huwag mong isipin na hindi kita kayang palitan." Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay isang pulgada lang ang layo sa mukha ni Amaris. "Ikaw ay isang palamuti lang, Amaris. At ang mga palamuti, kapag naluma na, itinatapon." Ang gabi ring iyon, ang tauhan ni Alejandro na inutusan niyang magmanman ay nagbigay ng kanyang ulat. "Sir," sabi ng lalaki sa telepono, "may nalaman po ako. Si Solana Montesillo,
Madalas po siyang pumunta sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat. Nakinig si Alejandro. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho. Ang pangalan po ng lugar, Barrio Dalampasigan. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Alejandro. Barrio Dalampasigan. Iyon ang lugar malapit sa tulay. Ang tulay kung saan. Bigla ang lahat ng pagdududa ay nagsimulang magkaroon ng isang nakakatakot na hugis. Isang imposibleng koneksyon na hindi niya maintindihan. Isang multo mula sa nakaraan na tila bumabalik para sa kanya. Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa isipan ni Alejandro. Baryo Dalampasigan, ang pamilyar na boses, ang walang takot na paghamon. Ang mga piraso ng puzzle ay hindi magkakatugma, ngunit nag-iiwan sila ng isang nakakakilabot na pakiramdam. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, anuman ang mangyari, at alam niya kung paano ito gagawin. Isang hapon, habang si Solana ay papunta sa isang business meeting, isang itim na van ang biglang humarang sa kanyang sasakyan. Bago pa man makapag-react ang kanyang driver, bumaba ang mga armadong lalaki. Isa sa kanila ang kumatok sa bintana ni Solana. "Sumama po kayo sa amin, ma'am. Gusto lang kayong makausap ni Coronel Del Fuego." Alam ni Solana na ito na yon. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Inayos niya ang kanyang damit at sinabing, "Sige, pangunahan ninyo ang daan." Dinala siya sa isang abandonadong bodega, malapit sa pier. Ang amoy ng kalawang at maalat na tubig ay nangingibabaw. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakatayo si Alejandro, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa maruming bintana. "Nagtataka ako, Solana," sabi ni Alejandro, hindi pa rin lumilingon. Isang bilyonaryong bigla na lang sumulpot. Isang henyo sa negosyo. Isang babaeng tila walang kinatatakutan. Ngunit sa likod ng lahat ng yan, sino ka ba talaga? Hindi sumagot si Solana. Hinayaan niya itong magsalita. "Ipinahanap ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa'yo," patuloy ni Alejandro. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Walang Solana Montesillo bago ang 3 taon na nakalipas. Para kang isang multo. Ngunit ang mga multo, laging may iniwang katawan. Dahan-dahan itong lumingon at sa kanyang mga kamay, may hawak itong isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Solana. Isang silver cufflink na may nakaukit na A at L. Ang regalo niya noong kanilang huling anibersaryo. "Natagpuan ito ng isa sa aking mga tauhan sa dampa kung saan ka madalas pumunta," sabi ni Alejandro. Nahulog daw mula sa isang lumang baul. Ang matandang babae, si Ginhawa. Asawa pala siya ng isang sundalong traidor. At ang apo niya, si Sinag, siya ang batang nakahanap sa isang babaeng palutang-lutang sa Dalampasigan 3 taon na ang nakalipas. Isang babaeng halos mamatay na. Lumakad si Alejandro papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng banta. Tumigil ito sa harap na harap niya. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Tinitigan niya si Solana ng diretso sa mga mata. Hinahanap ang anino ng babaeng minsan niyang minahal. At sa ilalim ng apoy ng paghihiganti, nakita niya ito. Ang pamilyar na kislap ng sakit. Imposible. Bulong ni Alejandro, mas sa sarili niya kaysa kay Solana. Ngunit ang katotohanan ay naroon na, hindi na maitatanggi. Luningning. Sa pagbanggit ng kanyang dating pangalan, isang nangiti ang sumilay sa labi ni Solana. Isang nangiting mapait at puno ng tagumpay. "Nagulat ka ba, mahal ko?" Ang reaksyon ni Alejandro ay hindi pagkagulat, kundi isang matinding galit. Isang galit na nagmumula sa pagiging tanga at sa takot na mabunyag. Ang kanyang kamao ay bumagsak sa isang kalapit na bakal na drum, lumikha ng isang malakas na ingay. "Paano ka nabuhay?" Sigaw niya, ang kanyang mukha ay nagbabaga. "Dapat patay ka na." Hindi mo kayang patayin ang isang bagay na hindi mo lubos na nauunawaan, Alejandro. Malamig na sagot ni Solana. "Ang pag-ibig ko para sa'yo, oo.
pinatay mo. Ang anak natin pinatay mo. Pero ang pagnanais kong mabuhay at singiling ka sa lahat ng utang mo, iyon ang nagligtas sa akin. Ang maskara ni Alejandro ay tuluyan ng bumagsak. Ang respetadong koronel ay naging isang halimaw na nasukol. At ang isang halimaw, kapag nasusukol, ay nagiging mas mapanganib. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Sa pag-uwi ni Solana, isang balita ang sumabog sa lahat ng news channels. Ang Hiraya Group ay inaakusahan ng pandaraya at tax evasion. Mga pekeng dokumento ang inilabas. Ang kanyang mga investor ay nagsimulang mag-pull out. Ang kumpanyang kanyang binuo sa loob ng 3 taon ay guguho sa loob lang ng ilang oras. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit na dagok. Tumunog ang kanyang telepono. Si Yaya Ginhawa, humahagulgol. Solana, ang apo ko, si Sinag, nawawala siya. May kumuha sa kanya. Nanigas si Solana. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang kanyang plano, wala nang halaga. Ang buhay ng batang nagligtas sa kanya ay nasa panganib. At pagkatapos, isang tawag mula sa isang unknown number. Kilala niya kung sino ito. "Hello, Luningning," sabi ng boses ni Alejandro sa kabilang linya, puno ng pagkasuklam at tagumpay. "Nasisiyahan ka ba sa palabas? Tingnan mo ang ginawa mo. Idinamay mo pa ang mga inosenteng tao. Nasaan si Sinag? Huwag mo siyang sasaktan." Sigaw ni Solana. Ang kanyang pagkakalma ay tuluyan ng nawala, napalitan ng purong takot. "Nasa akin siya. Ligtas. Sa ngayon," sabi ni Alejandro. "Natalo ka na, Luningning. Tapos na ang laro. Pumunta ka sa bodega. Mag-isa. Kung hindi, ibabalik ko sa iyo ang bata, na bawat piraso ay nasa loob ng isang kahon." Ibinaba ang tawag. Napaluhod si Solana sa sahig ng kanyang marangyang opisina. Ang mga screen sa paligid niya ay nagpapakita ng pagbagsak ng kanyang imperyo. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang nakangiting mukha ni Sinag. Nabigo siya. Sa kanyang paghahangad ng paghihiganti, inilagay niya sa panganib ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan sa gitna ng kadiliman. Nawala na ang lahat. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang plano, ang kanyang pag-asa. At ngayon, ang buhay ng isang inosenteng bata ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Ito ang kanyang pinakamadilim na sandali. Ang sandali kung saan tila wala ng pag-asa. Ang sahig na gawa sa mamahaling marmol ay malamig sa kanyang balat. Nakaluhod si Solana sa gitna ng kanyang opisina. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Sa paligid niya, ang mga screen ay patuloy na nagpapakita ng mga pulang numero, ang simbolo ng pagbagsak ng Hiraya Group. Ngunit wala siyang pakialam doon. Ang tanging umuulit sa kanyang isipan ay ang boses ni Alejandro, puno ng tagumpay at kasamaan, at ang hagulgol ni Yaya Ginhawa. "Kasalanan ko ito," paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. "Sa aking paghahangad na makuha ang hustisya, idinamay ko ang isang inosenteng bata." Ang apoy ng paghihiganti sa kanyang puso ay biglang napalitan ng nagyayelong takot at pagsisisi. Handa siyang isuko ang lahat, ang kumpanya, ang plano, ang kanyang buhay, para lang mailigtas si Sinag. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Lacan Andres. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit hindi natitinag. Sa likod nito ay ilang mga tauhan na armado at handa. At, "Solana, tumayo ka," sabi ni Lacan. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may awtoridad. "Hindi pa tapos ang laban." "Tapos na, Lacan," sagot ni Solana. Ang kanyang boses ay basag. Nasa kanya si Sinag. "Natalo na ako." Lumuhod si Lacan sa harap niya. Hinawakan ng kanyang mga balikat. "Makinig ka sa akin.
Inaasahan na nating gagawa siya ng desperadong hakbang. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo ngayon? Hahayaan mo ba siyang manalo? Tumingin si Solana sa mga mata ni Lakan. Nakita niya roon hindi awa, kundi ang parehong determinasyon na minsan niyang naramdaman. Anong magagawa ko? Hawak niya ang lahat ng baraha. Hindi lahat, sabi ni Lakan. Tumatayo at tinutulungan siyang tumayo. Ginamit ko na ang lahat ng aking koneksyon. Natuntunan ng aking mga tao ang posibleng lokasyon kung saan nila dinala si Sinag. May plano na tayo para sa pagsagip, pero kailangan kitang gawin ang iyong parte. Bago pa man makasagot si Solana, isa pang tao ang pumasok sa opisina. Si Yaya Ginhawa. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. May dala siyang isang maliit na baul na kahoy, ang baul na naglalaman ng mga gamit ng kanyang anak. Iha, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pananampalataya. Huwag kang susuko. Ang apo ko, matapang na bata yon. Alam kong naghihintay siya sa'yo. Inilapag ni Yaya Ginhawa ang baul sa mesa ni Solana. Nang mawala si Sinag, hinalughog ko ang lahat ng gamit ng anak ko, naghahanap ng kahit anong pwedeng makatulong, at nakita ko ito. Binuksan niya ang baul. Sa ilalim ng nakatuping uniforme, may isang maliit na itim na kwaderno, isang talaarawan. Hindi ko ito binasa, sabi ni Yaya Ginhawa, dahil alam kong hindi ito para sa akin. Para ito sa taong magbibigay ng katarungan sa anak ko. Para sa iyo ito, Solana. Kinuha ni Solana ang talaarawan. Ang mga pahina nito ay luma na at naninilaw. Sa unang pahina, nakasulat sa sulat kamay ng isang sundalo. Isinulat ko ang lahat ng ito sakaling may mangyari sa akin. Para sa aking ina, sa aking anak, at sa katotohanan. Habang binabasa ni Solana ang bawat pahina, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salita. Nakasulat doon ang lahat. Ang pangalan ng mga sibilyang namatay, ang eksaktong lokasyon ng operasyon, ang mga direktang utos mula kay Teniente Alejandro del Fuego. Ang banta sa buhay ni Berto nang sabihin niyang magsusumbong siya. Ito ang huling barya, ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan ni Numan. Habang ginagawa mo yan, sabi ni Lakan, may isa pa tayong alas. Tila natakot na si Amaris Legarda. Nag-umpisa na siyang kumontak sa isang karibal na politiko ni Alejandro. Nagbibigay siya ng impormasyon kapalit ng proteksyon. Ang lahat ng kasinungalingan ni Alejandro ay unti-unti nang bumabagsak. Isinara ni Solana ang talaarawan. Ang takot sa kanyang mga mata ay nawala na. Napalitan ng isang malamig at nakakalkulang determinasyon. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang babaeng nakaluhod at talunan kanina ay wala na. May parangal na gaganapin para sa militar ngayong gabi, sabi ni Solana. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. At si Coronel Alejandro del Fuego ang panauhing pandangal. Doon ang magiging entablado ng kanyang pagbagsak. Naglakad siya patungo sa kanyang silid. Sa loob ng closet, nakasabit ang isang gown na matagal na niyang inihanda para sa gabing ito. Isang gown na kulay ng dugo at paghihiganti. Habang isinusuot niya ito, habang inaayos niya ang kanyang sarili, hindi na siya si Solana na nagtatago o si luningning na biktima. Siya na ang magiging hukom. Habang isinasara niya ang zipper ng kanyang gown, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Lakan. 2 salita lang. Ligtas na si Sinag. Isang hininga ng ginhawa ang kumawala kay Solana. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa salamin sa huling pagkakataon. Handa na ang entablado, Alejandro. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Oras na para sa huling akto. Ang ballroom ay mas marangya at mas enggrande kaysa sa huling dinaluhan ni Solana. Ang mga pinakamataas na opisyal ng militar, mga maimpluwensyang politiko, at mga piling miyembro ng alta sosyedad ay naroon.
Lahat ay nagpapakitang gilas. Sa gitna ng lahat ng ito, sa entablado, nakatayo si Coronel Alejandro del Fuego sa likod ng isang podium, naliligo sa liwanag ng spotlight. Ang kanyang uniforme ay puno ng mga medalya. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamayabang. Ang karangalan, pagsisimula niya sa kanyang talumpati, ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang paninindigan, isang pamumuhay. Sa loob ng mahigit 20 taon, inialay ko ang aking buhay para sa serbisyo, para sa bayan, para sa karangalan. Nakatayo si Solana sa madilim na bahagi sa likuran ng ballroom, malapit sa technical booth. Pinapanood niya si Alejandro sa isang monitor. Ang kanyang puso ay kalmado na parang isang lawa bago ang isang bagyo. Ito ang lalaking sumira sa kanya. At ngayon, sa harap ng mundong kanyang pinahahalagahan, sisirain niya ito. Ngunit sa bawat landas ng kabutihan, patuloy ni Alejandro, ang kanyang boses, ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. May mga aninong nagtatago, mga anino ng kasinungalingan, ng paninira. Kamakailan lang, naging biktima tayo ng mga ganitong paninira. Ngunit ang katotohanan, tulad ng araw, ay palaging sisikat. Tama ka dyan, Alejandro. Bulong ni Solana sa sarili. At ang pagsikat ng araw ay magsisimula ngayon. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng hudyat sa teknisyan na kasama ni Lacan. Sa gitna ng talumpati ni Alejandro, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa entablado maliban sa isang spotlight na nakatutok sa kanya. Ang malaking screen sa kanyang likuran, na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng militar, ay biglang naging itim. Isang bulungan ng pagkalito ang kumalat sa mga manonood. Mukhang meron tayong technical problem, sabi ni Alejandro, sinusubukang magpatawa. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang boses ang naririnig mula sa mga speaker. Isang boses ng isang matandang lalaki, nanginginig ngunit malinaw. Ang pangalan ko po ay Mang Teban. Dati po akong sundalo, kasamahan ni Berto Reyes. Sa screen, isang video ng isang matandang lalaki ang lumitaw. Ang testigong natagpuan ni Lacan. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Nagsimulang magsalita si Mang Teban. Isinasalaysay ang tunay na nangyari sa operasyon 20 taon na ang nakalipas. Ang masaker, ang pagtatakip, ang direktang utos mula kay Teniente Alejandro del Fuego. Ang bulungan ay naging isang malakas na pag-uusap. Sinubukan ni Alejandro na mag-signal sa mga gwardiya, ngunit walang gumalaw. Ang lahat ay nakatutok sa screen. Pagkatapos ng testimonya ni Mang Teban, lumitaw sa screen ang mga pahihina ng isang lumang talaarawan. Ang sulat kamay ni Berto Reyes. Isang boses ang nagsimulang magbasa ng mga nakasulat. Isang boses na kalmado, malinaw, at puno ng bigat ng katotohanan. Ang boses ni Solana. Habang binabasa niya ang mga salita ni Berto, isa-isang lumabas ang mga dokumento, mga mapa, at mga larawan na nagpapatunay sa bawat salita. Ang buong plano ng pagtatakip ni Alejandro ay nabubura sa harap ng daan-daang tao. Hindi totoo yan, kasinungalingan. Sigaw ni Alejandro sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno na ng gulat. At sa sandaling iyon, naglakad si Solana mula sa kadiliman patungo sa entablado. Hawak ang isang mikropono. Ang liwanag ay sumunod sa kanya. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya, ang misteryosong CEO ng Hiraya Group. Totoo ang lahat ng ito, Coronel, sabi ni Solana. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Alejandro. At mayroon pa. Isang huling piraso ng ebidensya ang lumabas sa screen. Isang audio recording. Kailangan mo akong tulungan. Boses ni Amaris Legarda, puno ng takot. Papatayin niya ako. Alam ko ang lahat. Ang tungkol sa asawa niya. Si Luningning. Siya ang nagtulak sa kanya sa tulay. Iyon na ang huling dagok.
Kung ang kaso ni Berto Reyes ay isang pag-atake sa kanyang karangalan, ito ay isang direktang patama sa kanyang kaluluwa. Ang buong ballroom ay sumabog sa gulat at pagkasuklam. Si Alejandro ay parang isang hayop na nasukol. Tinitigan niya si Solana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkabigo. Luningning. Ang pangalan ay isang sumpa mula sa kanyang mga labi. Patay na si Luningning. Matigas na sagot ni Solana. Pinatay mo siya sa gabing itinulak mo siya sa kanal. Ako si Solana at nandito ako para singilin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan, si Amaris, na nasa isang sulok, ay tumakbo papalapit sa mga gwardya. Totoo ang lahat. Tulungan niyo ako. Sasabihin ko ang lahat. Inunahan niya na si Alejandro bago pa man siya ang balikan nito. Sa hudyat ni Lacan, bumukas ang mga pinto ng ballroom at pumasok ang isang grupo ng mga pulis, hindi mula sa hanay ng mga kaalyado ni Alejandro, kundi mula sa isang special task force. Lumakad sila patungo sa entablado. Coronel Alejandro del Fuego, sabi ng pinuno ng mga pulis, inaaresto ka namin sa salang murder, attempted murder, at obstruction of justice. Sinubukan ni Alejandro na manlaban, ngunit huli na ang lahat. Kinuha nila ang kanyang mga kamay at pinusasan sa kanyang likuran. Habang inilalabas siya, ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Solana. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang perpektong mundo, lahat ay gumuho sa isang gabi. Luningning! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit na walang magawa. Pagbabayaran mo to. Nakatayo lang si Solana sa entablado. Pinapanood siyang ilayo ng mga pulis. Ang mga kamera ay kumikislap, ang mga tao ay nagkakagulo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Walang ang ngiti ng tagumpay, walang pakiramdam ng kasiyahan. Ang tanging naramdaman niya ay isang malawak at nakabibinging kahungkagan. Tapos na. Ang digmaan na kanyang ipinaglaban sa loob ng 3 taon ay sa wakas ay natapos na. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong nagpayanig sa syudad ay unti-unti nang humupa, nag-iwan ng mga aral at mga bagong simula. Si Alejandro del Fuego at Amaris Legarda ay parehong nahatulan. Ang kanilang mga pangalan, na dati simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ay naging simbolo na ngayon ng kasakiman at pagkakasala. Ang Hiraya Group, sa tulong ni Lacan Andres at sa ilalim ng pamumuno ni Solana, ay unti-unting bumangon. Nalinis ang pangalan nito at naging mas matatag pa kaysa dati. Ngunit para kay Solana, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga headline ng balita o sa pagtaas ng stocks. Ito ay nasusukat sa katahimikang unti-unti niyang nararamdaman sa kanyang puso. Isang umaga, sa halip na tumungo sa kanyang opisina sa syudad, nagmaneho siya pabalik sa Baryo Dalampasigan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Naabutan niya si Sinag at Yaya Ginhawa sa Dalampasigan, naghahanda ng maliit na bangka para mangisda. Ang hangin ay sariwa at ang araw ay nagsisimula palang sumikat, nagbibigay ng ginintuang kulay sa abot tanaw. Ate Solana, masayang sigaw ni Sinag nang makita siya. Tumakbo ito para salubungin siya ng isang mahigpit na yakap. Yumuko si Solana at niyakap pabalik ang bata. Sa bawat pagyakap ni Sinag, tila may isang piraso ng kanyang basag na puso ang muling nabubuo. Magandang umaga, Sinag. Mukhang handa ka ng maging isang mangingisda. Opo, tinuturuan po ako ni Lola. Lumapit si Yaya Ginhawa, may ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting payapa at walang bahid ng bigat ng nakaraan. Salamat sa Diyos at dumalaw ka, iha. Halika't mag-agahan muna tayo. Magkasama silang naglakad sa buhanginan, ang kanilang mga anino ay humahaba sa pagsikat ng araw. Naglakad sila sa mismong lugar
kung saan siya natagpuang halos wala ng buhay. Ngunit ngayon, sa halip na sakit, pasasalamat ang kanyang nararamdaman. Isang linggo pagkatapos ng pag-aresto kay Alejandro, nakatanggap siya ng isang sulat mula sa kulungan. Isang sulat mula sa kanyang dating asawa. Binuksan niya ito. Ito'y puno ng mga salita ng pagsisisi, paghingi ng tawad at mga tanong na, paano kung? Patawarin mo ako, luningning, sa lahat. Hawak ang sulat. Naglakad si Solana papalapit sa tubig. Tinitigan niya ang pangalang Luningganing. Hindi na siya ang babaeng iyon. Ngunit hindi na rin niya kailangang maging si Solana Montesillo, ang CEO na nababalot ng yelo. Maaari na siyang maging siya lang. Dahan-dahan niyang pinunit ang sulat sa maliliit na piraso at hinayaan itong tangayin ng hangin patungo sa dagat. Ang pagpapatawad, hindi ito para kay Alejandro, hindi para sa kasalanan nitong hindi na mabubura. Ang pagpapatawad ay para sa sarili niya. Ang pagpapatawad para sa pagpayag niyang mawala ang kanyang sarili sa pag-ibig. Ang pagpapatawad para sa galit na kanyang kinimkim. Ito ang huling tanikala na kailangan niyang kalagan para tuluyang lumaya. Makalipas ang ilang linggo, isang maliit na pagtitipon ang idinaos sa baryo. Ang paglulunsad ng Berto Reyes Scholarship Foundation, isang programang pinunduhan ni Solana para sa lahat ng mga anak ng mangingisda at sundalo sa buong probinsya. Nakatayo sa isang maliit na entablado, nagsalita si Solana sa harap ng mga taga-baryo, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang kaibigan. Ang kwento ng bawat isa sa atin ay puno ng mga pagsubok, sabi niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Yaya Ginhawa at Sinag na nasa unang hilera. Ngunit ang tunay na sukat ng ating pagkatao ay hindi kung paano tayo bumagsak, kundi kung paano tayo bumabangon. Ang kabutihan, gaano man kaliit, tulad ng isang batang may parol sa gitna ng unos, ay kayang magligtas ng buhay at magsimula ng isang bagong pag-asa. Sa huling eksena, nakatayo si Solana sa dalampasigan, mag-isa. Ang araw ay ganap ng sumikat, isang perpektong bilog ng liwanag at pag-asa. Liwayway, isang bagong umaga. Hindi na niya tinakbuhan ang pangalang Luningning. Hindi na rin niya kailangang magtago sa likod ni Solana. Tinanggap na niya ang parehong katauhan bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang kahinaan at ang kalakasan. Ang pag-ibig at ang sakit. Isang pamilyar na anino ang tumabi sa kanya. Sila Can Andres, hindi ito nagsalita. Tumayo lang ito sa tabi niya, parehong nakatingin sa abot-tanaw. Anong susunod para sa'yo? Tanong ni Lakan. Ngumiti si Solana, isang ngiting tunay, payapa, at puno ng walang katapusang posibilidad. Hindi ko alam, pag-amin niya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, masaya ako na hindi ko alam. Ang kinabukasan ay isang blangkong pahina. Isang bagong kwento ang naghihintay na isulat. Marahil isang kwento ng pag-ibig, marahil isang kwento ng pagtulong sa iba. Ano man iyon, alam niyang haharapin niya ito ng may tapang, pag-asa, at isang pusong natutong maghilom at muling umibig. Hindi sa iba, kundi sa sarili. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay ng sakit, paghihiganti, at sa huli, pagpapatawad at muling pagbangon. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi tungkol din sa pagpapalaya sa ating mga sarili mula sa bigat ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa ating sariling kapayapaan upang makapagsimula tayo ng isang bagong kabanata ng walang daladalang galit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Solana. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon sa huli? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda
at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.